Ang matinding tunog ng notification mula sa kanyang luxury phone ay tila sumira sa katahimikan ng malawak na penthouse office ni Ethan Vergara. Hindi man lang siya nagulat. Nakasanayan na niya ang walang humpay na pagdating ng mga balita, mga stock update at mga memo mula sa iba't ibang kumpanya na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Sanay na siyang maging sentro ng lahat, ang batang bilyonaryo na may hawak ng kapangyarihan. Ngunit ang nilalaman ng mensaheng bumungad sa screen niya ngayon ay hindi pamilyar. Isang hindi kilalang numero, isang litrato, at isang liham. Nagmamadaling bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang imahe, isang lumang litrato, may kulubot at kupas na sa tagal. Ngunit malinaw pa ring makikita ang isang babae na halos kahawig ng nasa portrait sa kanyang lamesa. Ang portrait ng kanyang ina na matagal nang nawala o mas tama, naglaho. Agad siyang nag-click sa liham. Ginoong Ethan Vergara, alam kong nagtataka ka kung sino ako. Ngunit may kailangan kang malaman tungkol sa nanay mo. Hindi ka niya iniwan. Kailangan mo siyang hanapin. Nasa Quezon siya. Hanapin mo si Aling Marites. Ang sulat ay sulat kamay, magulo, at tila hirap na hirap ang sumulat. Parang sulat ng isang matanda o may sakit. Aling Marites, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ethan. Iyan ang pangalan ng kanyang ina, na sinabi sa kanya ng kanyang pamilya na iniwan siya noong bata pa siya. Isang pangalan na naging sanhi ng kanyang pagiging walang puso, ang pangalan na nagturo sa kanya na ang pagmamahal ay isang kahinaan. Para siyang nabingi sa sariling isip, halos hindi na marinig ang paghuni ng aircon sa kanyang silid. Tiningnan niya ang liham muli. Basang-basa ang kanyang mga mata nang hindi maipaliwanag na damdamin. Galit, takot o pag-asa na matagal na niyang sinupil, may lamat sa kanyang baluti. May sumisira sa malamig na pader na kanyang itinayo sa loob ng 30 taon. Ang pader na nagtago sa sakit ng isang batang lalaki na pinaniniwala ang iniwan ng sariling ina. Ang pagtatago sa tanong na, "Bakit mo ako iniwan, nanay?" Kahit na gaano niya kagustong baliwalain ang mensahe, ang litrato, ang pangalan, hindi niya kaya. May nagtulak sa kanya. Isang kakaibang kuryosidad o marahil ang huling hibla ng pag-asa na hindi pa tuluyang namamatay sa kanyang puso. Kailangan niyang hanapin si Aling Marites. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi para sa kanya, kundi para sa batang Ethan na matagal nang naghihintay ng kasagutan. Kinabukasan, lumipad si Ethan patungong Pilipinas. Ang kanyang mga staff ay nagtaka sa biglaang pag-alis ng kanilang CEO, lalo na nang malaman nilang hindi ito para sa business. Sumakay siya sa kanyang itim na sasakyan, kasama ang kanyang personal na driver at security team, patungo sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang mga masikip na kalye ng Quezon. Bawat milya na lumalayo siya sa kanyang marangyang mundo, tila lumalaki ang kanyang kaba. Ang mga matatayog na gusali ay unti-unting napalitan ng mga barong-barong. Ang malinis na kalsada ay naging abala at maingay. Amoy usok, amoy basura, amoy kahirapan. Ito ang mundong pinanggalingan ng kanyang ina. At marahil, ito rin ang kanyang pinagmulan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang eskinita na napakalalim. Hindi ito makapasok. "Sir, dito na po tayo maglalakad," sabi ng driver. Bumaba si Ethan. Ang matangkad at elegante niyang figura ay agaw pansin sa gitna ng maraming tao. Hindi niya alintana ang mga mapanuring tingin. Ang tanging nasa isip niya ay ang jour, ang address na nakasulat sa liham. Naglakad siya sa loob ng eskinita, kasama ang dalawa niyang security. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ito ba ang lugar kung saan nagtatago ang kanyang ina? Ang babaeng pinaniniwalaan niyang naging dahilan ng kanyang pagiging walang puso. Sa dulo ng eskinita,
May nakita siyang isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Maliit at halos gumuho na, ngunit may numero sa pintuan na kapareho ng address sa liham. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya. Aling Marites? Mahinang bulong ni Ethan. Para bang sinusubukan kung pamilyar ba ang pangalan sa sarili niyang dila. Hindi pa man siya nakakatok, bigla na lang bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa early 30s, may matalim na tingin at nakapusod ang buhok, ang humarang sa pintuan. May dala siyang basahan at tila naglilinis sa loob. Sino sila? Anong kailangan niyo? Mataray na tanong ng babae, tila walang takot sa presensya ni Ethan at ng kanyang mga security. Naghahanap ako ng isang Marites. Aling Marites? Diretsong sagot ni Ethan. Pinilit panatilihing kalmado ang boses. Nagbago ang ekspresyon ng babae. Mula sa pagiging mataray ay naging mapanuri. Bakit niyo siya hinahanap? At sino kayo? Ako si Ethan Vergara at kailangan kong makausap si Marites. Tungkol ito sa personal na bagay. Para bang nagbago ang ihip ng hangin sa pagbanggit ng pangalang Vergara. Nawala ang tigas sa mukha ng babae, napalitan ng bahagyang pagkabigla at pag-aalala. Ah, kayo pala si Sir Ethan. Pasensya na po. Ako po si Liana. Kapatid ko po si Nanay Marites, sabi nito, bagaman may halong pilit ang kanyang nanggiti. Pumasok po muna kayo. Maliit ang bahay, masikip at maalikabok. Ang amoy ng gamot at amoy luma ang bumati sa kanya. Nakita niya ang isang matandang babae na nakahiga sa isang lumang banig sa sulok ng silid, payat na payat, at tila hirap na hirap huminga. Halos hindi na niya makilala kung iyon ba ang babaeng nasa litrato ng kanyang ina. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanya. Ang malalim, malungkot na mga mata. Iyon ang mga mata ng kanyang ina. Nagkaroon ng kakaibang kirot sa dibdib ni Ethan. Isang kirot na matagal nang nawala o sinubukan niyang kalimutan. Ang sakit ng nakaraan ay nagbalik, mas matindi pa sa inaasahan niya. Nanay Marites, may bisita po kayo, sabi ni Liana. May halong diin ang salita. Mahinang umungol si Marites. Tila hirap siyang igalaw ang kanyang katawan. Nang dumilat siya, ang kanyang tingin ay direktang dumapo kay Ethan. May pagtataka, takot, at isang munting kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Ikaw na ba yan? Bulong ni Marites, halos hindi marinig. Hindi makasagot si Ethan. Nandoon siya sa harapan niya. Ang babaeng pinagmulan niya, ang babaeng akala niya ay basta na lang siyang iniwan. Ngayon, nakita niya ito sa ganitong kalagayan, naghihingalo at tila bilanggo sa sarili nitong tahanan. Napansin niya ang mga pasa sa braso ni Marites, tila mga lumang marka ng pagpapahirap. Pati na ang pagkilos ni Liana na tila laging nakabantay sa bawat galaw at salita ni Marites. Ang ngiti ni Liana ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May mali. Ramdam niya. Kailangan po niya ng gamot. Magluluto po muna ako, sabi ni Liana. Tila nagmamadali at dali-daling nagtungo sa kusina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Marites at Ethan. Lumapit si Ethan sa matanda. Humaplos siya sa kamay nito. Manipis at magaspang ang balat. Ngunit may isang bagay sa paghawak na iyon ang nagdulot ng kakaibang ginhawa sa kanya. Isang koneksyon. Ako po si Ethan, mahina niyang sabi. Pinipigilan ang nanginginig na boses. Ako ang anak mo. Napaungol si Marites. Lumabas ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pilit niyang hinawakan ang kamay ni Ethan. Ngunit sa paghigpit ng hawak, meron siyang isinisay ng mga daliri. Isang lihim na mensahe. Tulungan. Ako. Hindi man niya naintindihan ang lahat, ngunit sapat na yon upang sumiklab ang apoy sa loob ni Ethan. Ang galit, ang pagtataka, ang kirot ng sakit para sa babaeng ito na ngayon ay muling bumubuhay sa kanya. Hindi siya pwedeng tumalikod.
Nararamdaman niya ang matinding kagustuhang protektahan ang babaeng ito. Ang kagustuhang ilayo siya sa lugar na ito, sa babaeng nagpapanggap na kapatid, ngunit may masamang hangarin. Sinubukan ni Marites na magsalita muli, ngunit tila may pumipigil sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ethan, puno ng lungkot at isang matinding pagmamakaawa. "Kailangan po namin ng pribadong oras, Liana," matigas na sabi ni Ethan. Lumingon kay Liana na nanatili sa pintuan ng kusina, tila nakikinig sa bawat galaw nila. Nagulat si Liana sa tono ng boses ni Ethan. Ngumiti ito pilit. Opo sir. Sige po, may niluluto lang po ako para kay nanay." Pero hindi niya pa rin iniwan ang posisyon niya. Ang mga mata niya ay nakakapit pa rin sa kanila. Alam ni Ethan na hindi niya basta-basta mailalabas si Marites sa lugar na ito. May malalim na bagay na nangyayari at hindi lang ito tungkol sa sakit. Ang paraan ng pagtingin ni Marites sa kanya, ang mga lihim na senyas, lahat ay sumisigaw ng panganib. "Kailangan mong magpagaling, nanay," bulong ni Ethan. Hinigpitan ang hawak sa kamay ni Marites. "Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan ulit." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Marites. Ngumiti siya. Isang napakapilit at nanghihinang ngiti na nagbigay ng mas matinding kirot sa puso ni Ethan. Nagpaalam si Ethan, ngunit hindi na siya umalis na katulad ng dati. Sa halip na umuwi sa kanyang mansyon, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang Chief of Security. "Gusto kong may magbantay sa bahay na yan. Discreet. Hindi ko sila gustong mawala sa paningin." Utos niya. Habang nakatayo sa labas ng eskinita, nakatanaw sa madilim na bahay ni Marites. "Sir, malalim po ang lugar na yan. Mapanganib," sagot ng security. "Hindi ko alintana. Gawin niyo ang sinasabi ko. Walang makakalapit sa bahay na yan na walang permiso ko at kailangan kong malaman ang bawat galaw ni Liana." Nakaupo siya sa kanyang sasakyan, ngunit ang kanyang isip ay nanatili sa loob ng munting bahay. Ang imahe ni Marites, payat at nanghihina, ang mga pasa sa kanyang braso, at ang matalas na tingin ni Liana. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ay isang bilangguan. Hindi siya iniwan ng kanyang ina. Siya ang kinuha. Ang lamig na laging nakakabit sa puso ni Ethan ay unti-unting napapalitan ng naglalagablab na galit. Galit para sa mga taong nagtago ng katotohanan. Galit para sa mga taong umabuso sa kanyang ina. At galit para sa sarili niya na napakabagal umaksyon. Ang imahe ng mga mata ni Marites na puno ng pagmamakaawa ay bumalik-balik sa kanyang isip. Sumandal si Ethan sa upuan ng kanyang kotse, pinikit ang kanyang mga mata at pinigilan ang pagtulo ng luha. Hindi siya iiyak. Hindi pa. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan kahit pa maalikabok ang simoy ng hangin. Muli siyang sumulyap sa madilim na eskinita sa pinagtataguan ng kung anumang sikreto. Ang maliit, hapit na bahay ay tila may sariling buhay. Nagtatago ng mga lihim na pilit na inilibing sa paglipas ng panahon. Isang mahinang ungol ang narinig niya, tila galing sa loob ng bahay kahit pa malayo siya. Sumunod ang isang boses na pamilyar. Ang boses ni Liana, matalas at puno ng pagbabanta. "Wala kang kawala dito, matanda. Manatili ka sa lugar mo." Narinig ni Ethan ang bawat salita. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ang kanyang puso, na matagal ng yelo, ay ngayon ay nag-aapoy. Hindi siya pwedeng tumalikod. Hindi siya pwedeng magpanggap na walang nakita. Hindi na siya ang Ethan Vergara na malamig at walang pakialam. Siya na ngayon ang anak na handang lumaban para sa kanyang ina. Nilingon niya ang kanyang Chief of Security. "Huwag na huwag mong aalisin ang mga mata mo sa bahay na yan. Ngayon na. Walang ibang makakalapit sa kanya, maliban sa akin." Nagsimula ang kanyang laban. Ang kanyang paglalakbay. Ang kanyang paghahanap sa katotohanan. Hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang.
Hindi nakatulog si Ethan ng gabing iyon. Ang imahe ng kanyang nanay Marites, payat at may mga pasa sa braso, ang patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Ang mga salita ni Liana, ang pilit nitong nangiti, at ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Lahat ay nagpapatunay na may malalim na misteryo sa likod ng lahat. Ang malamig niyang puso na matagal ng balot ng yelo ay ngayon ay nanunubok ng sakit at pag-aalala. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa Quezon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas handa siya. Dala niya ang isang team ng private investigators na inutusan niyang magkalap ng impormasyon tungkol kay Liana at sa nakaraan ni Marites. Ang kanyang security team naman ay mas pinahigpit ang pagbabantay sa paligid ng eskinita. Nang makarating siya sa bahay, sinalubong siya ni Liana na may bahagyang pagkabigla. "Sir Ethan, akala ko po ay hindi na kayo babalik," sabi ni Liana, may halong pagtataka sa boses. "May kailangan pa akong kausapin si Nanay Marites." Diretsong sagot ni Ethan at nagtuloy sa loob. Nakita niya si Marites na nakaupo sa isang lumang silya, nakatanaw sa labas ng bintana. Mas mukha itong payat ngayon, tila lalong nanghihina. Sa muling pagkakita niya rito, lalong sumiklab ang kagustuhan niyang iligtas ito. "Nanay," tawag ni Ethan. Lumingon si Marites at lumawak ang kanyang mga mata nang makita si Ethan. May munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng takot nang makita si Liana na nakatayo sa likuran ni Ethan. "Sir Ethan, baka po gusto niyong kumain muna? Naghanda po ako ng merienda," sabi ni Liana. Pilit na inilalayo si Ethan kay Marites. "Hindi. Gusto ko lang kausapin si Nanay Marites. Mag-isa," matigas na sabi ni Ethan. "Kung ayaw mong sumunod, tatawag ako ng pulis. Alam kong may mali dito, Liana, at hindi ako natatakot na alamin ang totoo." Napansin na niya ang bahagyang panginginig ni Liana, ngunit mabilis itong nakabawi. "Wala pong mali dito, sir. Alaga ko po si Nanay. Ako lang po ang kanyang kasama." "Alaga? O bilanggo?" bawi ni Ethan. May halong panunuya sa kanyang boses. Nag-init ang mukha ni Liana. "Walang karapatan ng sino man na husgahan ako. Ginagawa ko lang ang tama." "Kung ginagawa mo ang tama, bakit may mga pasa ang nanay ko? Bakit siya takot na takot sa'yo?" Diretsong tanong ni Ethan. Itinuro ang braso ni Marites. Napatingin si Marites sa braso niya at mabilis na itinago yon sa likod ng kanyang likod. Ang mga mata niya ay nagtatago ng 1,000 kwento. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," depensa ni Liana. "Baka po nadulas lang si Nanay. Matanda na po siya." Hindi yan galing sa pagkadulas." Lumapit si Ethan kay Marites at dahan-dahang hinawakan ng kanyang braso. Mahina at may bahagyang kirot. "Anong nangyari sa'yo, Nanay?" Pinilit ni Marites na magsalita. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Anak, huwag ano, Nanay. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi kita pababayaan." "Umalis ka na, Ethan. Mapapahamak ka," biglang sabi ni Marites. May luha sa kanyang mga mata at pilit na itinulak ang kamay ni Ethan. Nagulat si Ethan. Hindi niya inasahan ang reaksyon ni Marites. Tila may mas malalim na takot ito, hindi lang kay Liana. "Nanay, hindi ako aalis hanggat hindi ka ligtas." Matigas ngunit puno ng damdamin ang boses ni Ethan. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari dito?" Ngunit bago pa man makasagot si Marites, mabilis na lumapit si Liana at hinawakan ang braso nito. "Nanay, kailangan mo na pong uminom ng gamot at kailangan nyo na pong magpahinga. Nakakapagod po ang masyadong pag-iisip." Napakasakit ng paghawak ni Liana kay Marites. Halos maiyak si Marites sa sakit, ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ethan, puno ng pagmamakaawa. "Liana, bitawan mo siya," utos ni Ethan.
Ang kanyang boses ay tila nagiging yelo. Huwag mong sasaktan ang nanay ko. Wala po akong ginagawang masama, sir. Depensa ni Liana. Ngunit ang kanyang pagkilos ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. Ginagawa ko lang po ang tama. Tama? Ang manakit ng isang matandang may sakit ay tama? Unti-unting lumapit si Ethan kay Liana. Ang kanyang presensya ay tila nagiging mas malaki at nagbabanta. O may tinatago ka? Nanlaki ang mga mata ni Liana. Tila nataranta siya. Wala po akong tinatago. Oo, hindi ko po kayo naiintindihan. Gusto kong i-check up ang nanay ko sa isang ospital. Ngayon, diretsang sabi ni Ethan. Kung ayaw mong sumunod, ipapakulong kita. Nabalisa si Liana. Tiningnan niya si Marites, tila humihingi ng tulong. Ngunit si Marites ay nakayuko lang, tila sumusuko sa kanyang kapalaran. Hindi po pwede, sir. Hindi po pwedeng lumabas si nanay. Sagot ni Liana, halos pabulong. At bakit hindi? Tanong ni Ethan, nagtatago ng galit sa kanyang boses. Dahil po sa kanyang kondisyon, kailangan po niya ng pahinga. Sagot ni Liana, pilit na gumagawa ng palusot. Kondisyon. Ang kalagayan niya ay lumalala sa pangangalaga mo, Liana. Gusto kong malaman kung sino ang nagbayad sa iyo para gawin ito. Sino ang nag-utos na ikulong mo ang nanay ko? Napaigtad si Liana sa mga huling salita ni Ethan. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila natamaan siya sa sinabi ni Ethan. Wala po akong kinukulong, sir. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Trabaho? Ang trabaho mo ay pahirapan ng isang matandang babae? Hindi kita papayagan, Liana. Lumapit si Ethan kay Marites. Hinawakan niya ang kamay nito at sa pagkakataong ito, mahigpit na ang hawak niya. Nanay, sasama ka sa akin. Ilalabas kita dito. Wala nang mananakit sa'yo. Muling tumulo ang luha sa mga mata ni Marites. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng takot, kundi luha ng pag-asa. Pilit niyang hinawakan ang kamay ni Ethan. At sa lahat ng pilit, mayroon siyang isinulat sa kanyang palad, isang maliit na salita. Vergara. Nagulat si Ethan. Vergara? Anong ibig sabihin nito? Bakit binanggit ni Marites ang kanyang apelyido? Biglang inagaw ni Liana ang kamay ni Marites at mabilis na tiningnan ang palad nito. Ngunit huli na, nakita na ni Ethan ang isinulat. Nanay, anong sinulat mo? Tanong ni Ethan. Nakatingin kay Liana na ngayon ay takot na takot. Wala, sir. Wala po siyang isinulat. Depensa ni Liana. At mabilis na kinuha ang panyo at pinunasan ang palad ni Marites. Ngunit huli na. Ang huling piraso ng puzzle ay nagsimulang magkonekta. Ang lihim na senyas, ang mga pasa, ang takot. At ngayon, ang pangalang Vergara. Hindi lang si Liana ang kalaban. Ang pamilya, Vergara. Ang kanyang sariling pamilya. Isang matinding galit ang sumiklab sa loob ni Ethan. Hindi lang ito tungkol sa kanyang ina. Ito ay tungkol sa isang malaking kasinungalingan na nagpapanatili sa kanya sa dilim. Liana, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, ipapahanap ko ang lahat ng koneksyon mo at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakas sa batas. Nanginig si Liana. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila alam niyang wala na siyang kawala. Hindi ko po kaya, sir. Mapapahamak po ako. Hindi. Ako ang mapapahamak kapag hinayaan kong manatili ang nanay ko dito. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Vergara? Tumulo ang luha ni Liana, puno ng takot at pag-aalala. Ay hindi po ako ang may kagagawan. Inutusan lang po ako na natatakot po ako sa kanila. Sino? Sino ang nag-utos? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay nagiging mas mababa at nagbabanta. Ngunit bago pa man makasagot si Liana, bigla na lang nag-blackout ang buong lugar. Ang tanging ilaw ay ang nagmumula sa labas na nagpapakita ng anino ng isang tao na nakatayo sa labas ng pintuan.
Isang tao na nagbabantay sa kanila. Isang tao na ayaw na malaman nila ang katotohanan. Nagulat si Ethan. Agad niyang kinuha ang kanyang phone at sinubukang tawagan ang kanyang security. Ngunit walang signal. Sino yan? Bulong ni Ethan, kinababahan. Nanginig si Marites. Ang Vergara. Bulong niya, puno ng takot. Ang malakas na kalabog sa pintuan ay tila bumiyak sa katahimikan ng dilim. Napayakap si Marites kay Ethan, nanginginig sa takot. Si Liana naman ay nanatiling nakatayo, namumutla, tila alam na niya kung sino ang nasa labas. Sino yan? Muling tanong ni Ethan, hinigpitan ng yakap kay Marites. Sila. Ang Vergara. Bulong ni Marites, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi pa man nakakapagsalita si Ethan, bumukas na ang pintuan. Dalawang matatangkad na lalaki, nakasuot ng itim na damit ang pumasok. Ang mga mata nila ay matalim, at ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Tila mga anino sila na gumalaw sa dilim. Sir Ethan, kailangan na po ninyong sumama sa amin, sabi ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay direkta at walang bahid ng paggalang. Bakit? Sino ang nag-utos sa inyo? Matigas na tanong ni Ethan, pinipigilan ng galit na bumubukal sa kanyang dibdib. May kailangan lang po kayong linawin sa inyong lolo, sagot ng isa pa, at unti-unting lumapit kay Ethan. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung bakit ginagawa ito sa nanay ko. Deklara ni Ethan, hinarangan si Marites. Hindi po namin kayo pwedeng pilitin, sir. Ngunit may utos po kami na isama kayo. At sa isang iglap, sinubukan ng dalawang lalaki na agawin si Ethan. Ngunit hindi si Ethan ang tipong basta-basta susuko. Bilang isang CEO, nakasanayan na niyang depensahan ang kanyang sarili, hindi man sa pisikal, kundi sa matalas na pag-iisip. Ngunit ngayon, kailangan niyang lumaban gamit ang lahat ng meron siya. Nagsimula ang pagtatalo. Pinilit nilang hilahin si Ethan, ngunit mahigpit siyang kumapit kay Marites. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng gawing ganito. Sigaw ni Ethan. Sir Ethan, huwag po kayong magpapapilit. Mas mapapahamak lang po kayo. Sabi ni Liana, ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalala. Mapapahamak? Mas mapapahamak ang nanay ko kung hahayaan ko siyang manatili dito. Sa gitna ng kaguluhan, isang malalim na boses ang narinig mula sa labas. Bitawan niyo siya. Nagulantang ang lahat. Lumitaw si Don Ricardo Vergara, ang kanyang lolo, sa pintuan. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nanunuot. Hindi niya kasama ang kanyang usual na bodyguard. Tila nag-iisa siya. Lolo? Gulat na sabi ni Ethan. Ano ang ginagawa mo dito, Ethan? Tanong ni Don Ricardo. Hindi man lang tiningnan si Marites o si Liana. Ang kanyang tingin ay nakatutok lang kay Ethan. Tinatanong ko rin po sa inyo, Lolo. Bakit may mga tao kayong ipinapadala para kumuha sa akin? At bakit kinukulong niyo ang nanay ko? Naghugis bituin ang noo ni Don Ricardo. Anong pinagsasasabi mo? Hindi Vergara ang babaeng yan. At walang kinukulong. Huwag po kayong magsinungaling, Lolo. Alam kong may tinatago kayo. Bakit niyo ako ipinahanap kay Liana para lang makita ko ang nanay ko sa ganitong kalagayan? At bakit niya isinulat ang pangalang Vergara sa kamay ko? Nagulat si Don Ricardo sa huling sinabi ni Ethan. Lumipat ang kanyang tingin kay Marites, na ngayon ay halos walang malay. Anong sinulat ng babaeng iyan? Matigas na tanong ni Don Ricardo. Ang Vergara, ang pangalan natin, Lolo. Bakit? Bakit? Anong koneksyon ng pamilya natin sa paghihirap ng nanay ko? Namutla si Don Ricardo. Tila may napakalaking lihim na ngayon ay nabunyag. Ethan, sumama ka sa akin. Pag-uusapan natin ito. Hindi dito. Hindi ako aalis nang hindi kasama ang nanay ko. Matigas na sabi ni Ethan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Don Ricardo. Kung ganoon,
Hindi ka na babalik sa bahay. Nagulat si Ethan. Hindi niya inasahan ang ganitong pahayag mula sa kanyang lolo. Bakit, lolo? Dahil ba sa katotohanan? Dahil ba sa takot kayo na malaman ko ang lahat? Hindi mo naiintindihan, Ethan. May mas malaking bagay na pinoprotektahan ako para ito sa iyong kapakanan. Kapakanan? Ang makulong ang nanay ko at mabuhay ako sa kasinungalingan ay kapakanan? Hindi ko yan matatanggap, lolo. Ang pag-uusap nila ay nagiging mas mainit. Ang mga security ni Ethan ay alerto, habang ang mga lalaki ni Don Ricardo ay nanatiling handa sa anumang mangyari. Kung ganoon, mag-isa ka na sa laban mo, Ethan. Huwag mong kakalimutan kung sino ang pamilyang nagpalaki sa iyo. Sabi ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng pagkabigo at pagbabanta. Tinalikuran niya si Ethan at lumabas ng bahay kasama ang dalawa niyang tauhan. Ang dilim ay muling bumalik at ang tunog ng kanyang kotse ay unti-unting lumayo. Naiwan si Ethan kasama si Marites at si Liana. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang pamilyang pinaniniwalaan niya ay siya palang nagtago ng kanyang pinagmulan at nagpahirap sa kanyang ina. Liana, ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Lahat ng alam mo, utos ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila may sumisingaw na yelo. Wala ka nang kawala at sisiguraduhin kong wala nang mananakit sa nanay ko. Nanginginig si Liana, yumuko siya at tila sumusuko. Sir, hindi lang po ako ang may alam. May nag-utos po talaga sa akin at hindi po sila ang pamilya Vergara. Nagulat si Ethan. Hindi ang Vergara? Kung gayon, sino? Biglang may malakas na kalabog sa pintuan. May sumisira sa kandado. Isang matinding kaba ang bumalot kay Ethan. Ang pamilyang akala niya ay nagmamahal sa kanya ay ngayon ang kalaban niya. Ang huling sinabi ni Liana ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Ethan. Hindi ang pamilya Vergara ang nag-utos. Kung gayon, sino? Ang kanyang utak ay pilit na nag-iisip, sinusubukang ikonekta ang bawat piraso ng puzzle. Ang kanyang lolo ay tila may alam, ngunit bakit niya ipagtatanggol ang ibang tao? Sino, Liana? Sabihin mo sa akin. Matigas na tanong ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot na mukha ni Liana. Bago pa man makasagot si Liana, isang malakas na katok sa pintuan ang muling gumulat sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pamilyar na tunog ng pagbabanta. Tila mas may awtoridad. Pulis! Buksan ang pintuan! Sigaw mula sa labas. Nagkatinginan si Ethan at Liana. Hindi ito ang inaasahan nila. Sumasakit na po ang ulo ko, bulong ni Marites, at dahan-dahang nawalan ng malay. Nanay! Liana, tulungan mo ako! Sigaw ni Ethan, habang pilit na inaalalayan si Marites. Hindi ko po alam, sir. Hindi po kasama sa usapan ng pulis. Nagpapanik na, sabi ni Liana. Pinihit ni Ethan ang seradura ng pintuan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Takot, galit o pagkalito. Pagbukas ng pintuan, bumungad sa kanya ang dalawang nakaunipormeng pulis. Ngunit sa likod ng mga ito ay isang matandang lalaki na may matalim na tingin at may hawak na isang lumang dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at ang kanyang mga mata ay tila nakikilala si Ethan. Ginoong Vergara, may complaint po kami tungkol sa illegal detention, sabi ng pulis. Illegal detention? Hindi ko po ginagawa yan. Ako po ang anak niya. Depensa ni Ethan. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, lumakad palapit ang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Ethan. Hindi ka Ethan Vergara, deklara ng matandang lalaki. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Nagulat si Ethan. Pati ang mga pulis ay nagtaka.
Sino ka? Tanong ni Ethan, naguguluhan. Ako si Darius Montenegro, sagot ng matandang lalaki. At ako ang asawa ni Marites. At ikaw, Ethan, ikaw ang anak namin. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ko kayo kilala. Hindi mo ako kilala dahil kinuha ka sa amin. Kinuha ka ng pamilya Vergara noong 2 taong gulang ka pa lang, sabi ni Darius at itinuro ang dokumentong hawak niya. Ito ang marriage certificate namin ni Marites at ito ang birth certificate mo na nakasulat ang pangalan mo bilang Ethan Montenegro. Binago nila ang pangalan mo para mawalan kami ng karapatan sa iyo. Napaatras si Ethan. Ang kanyang isip ay parang pelikulang mabilis na nag-playback. Ang mga lumang litrato ng kanyang ina na tinitingnan niya noon, ang mga malabong alaala ng isang ibang bahay, ng isang babaeng nagpapakain sa kanya ng gatas. Ngayon, nagiging malinaw ang lahat. Ang pagiging malamig niya, ang pakiramdam na may kulang. Ang palaging paghahanap sa isang bagay na hindi niya mawari. Ito ang kasagutan. Hindi totoo yan, pilit niyang sabi. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Napakalaki ng amnesia ng anak ko, malungkot na sabi ni Darius at tumingin kay Marites na walang malay. Dahil sa mga Vergara, nakalimutan mo ang tunay mong pamilya. Kinuha ka nila dahil ikaw ang tanging paraan para mapilitan si Maritesa na isuko ka. May mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito, Ethan. Isang labanan sa kapangyarihan. Kapangyarihan? Gulat na sabi ni Ethan. Oo, ang apelyidong Vergara ay mayaman, ngunit ang Montenegro ay may mas matinding impluensya. Gusto ng mga Vergara na kunin ang lahat ng meron kami, at ikaw ang susi. Ang tanging susi para makontrol nila ang lahat. Ang kanyang mga security team na nasa labas ay mabilis na dumating, naguguluhan sa eksena. Sir Ethan, anong nangyayari? Tanong ng kanyang chief of security. Huwag kayong lalapit sa kanya. Hindi siya Ethan Vergara. Siya si Ethan Montenegro. Sabi ni Darius matigas. Darius, anong nangyayari dito? Biglang sabi ni Liana na ngayon ay tila nagbago ang ekspresyon. Mula sa pagiging takot ay naging seryoso. Tumingin si Darius kay Liana. Ikaw ang nagpadala ng liham, Liana. Salamat. Alam kong hindi mo rin gusto ang ginagawa nila. Nagulat si Ethan. Si Liana, siya ang nagpadala ng liham. Ang babaeng pinaghihinalaan niyang katuwang sa pagpapahirap sa kanyang ina ay siya rin palang nagligtas sa kanya? Anong ibig sabihin nito, Liana? Tanong ni Ethan, hindi makapaniwala. Sa Sir Ethan, pasensya na po. Inutusan po talaga ako na bantayan si Nanay Marites. Ngunit hindi ko po kayang makita siyang nahihirapan. Kaya po naglakas loob akong padalhan kayo ng liham para po matulungan niyo siya. Paliwanag ni Liana, ang boses ay puno ng pagsisisi. Napakalaki ng impormasyong ibinagsak sa kanya sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, ang kanyang pinagmulan. Lahat ay isang kasinungalingan. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, biglang may malakas na tunog ng sasakyan na huminto sa labas at sunod-sunod na busina. Anong nangyayari? Tanong ng isa sa mga pulis. May problema, sabi ni Darius. Ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto. Mabilis na pumasok ang 2 lalaki, nakasuot ng itim na damit at may dalang mga armas. Hindi ito ang mga tauhan ni Don Ricardo. Iba sila. Mas brutal. Nasaan si Ethan Vergara? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Kailangan naming isama siya. Nagtaka ang mga pulis. Sino kayo? Pamilya Vergara. At kailangan naming kunin ang aming tao. Sagot ng lalaki. At itinutok ang baril sa mga pulis. Nagsimula ang gulo.
Ang pagtunog ng baril ay tila nagpabilis sa tibok ng puso ni Ethan. Hindi ito ang mundo niya. Hindi ito ang labanan niya. Ngunit ngayon, wala na siyang kawala. Ang mga pulis ay nag-ulantang at ang kanyang sariling security team ay agad na umatake upang depensahan siya. Darius, Liana, kunin natin si Marites. Sigaw ni Ethan habang pilit na inaalalayan si Marites na walang malay. Mabilis na gumalaw si Darius. Tila sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Dito, may dadaanan tayo sa likod. Inilabas ni Darius ang isang maliit na kutsilyo at mabilis na binuksan ang isang pinto sa ilalim ng lumang aparador. Isang madilim at masikip na lagusan ang bumungad sa kanila. Dali, pumasok na kayo, utos ni Darius. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ethan. Buong lakas niyang binuhat si Marites, ang kanyang ina. Ang babaeng akala niya ay hindi na niya muling makikita. Ngayon, buong buhay niya itong ipaglalawan. Pumasok sila sa lagusan. Ang amoy ng alikabok at dampi ay bumati sa kanila. Napakaliit ng daan. Halos hindi sila magkasya. Sa likod nila, narinig nila ang putukan ng baril. Ang kanyang mga security team ay pilit na nilalabanan ang mga armadong lalaki. Darius, ano to? Tanong ni Ethan, habang pilit na inilalakad si Marites sa madilim na lagusan. Ito ang daan namin noon para makatakas kapag may banta. Alam kong darating ang araw na babalikan tayo ng mga Vergara, sagot ni Darius, habang pilit na naglalakad sa unahan. Mga Vergara? Hindi lang sila ang nag-utos sa mga armadong lalaking yan, hindi ba? Tanong ni Ethan, naalala ang sinabi ni Liana. Tama, may mas malalim pa. Ngunit hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Kailangan nating makalayo. Sagot ni Darius. Nararamdaman ni Ethan ang pagod at kaba. Ang kanyang mga kalamnan ay nanghihina. Ngunit ang imahe ni Marites, ang kanyang ina, ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang maging matatag. Sa dulo ng lagusan, may nakita silang ilaw. Isang maliit na butas na tila labasan. Doon! Dali! Sigaw ni Darius. Lumabas sila sa isang sementeryo. Madilim na ang paligid at ang mga lumang lapida ay nagbigay ng kakaibang takot. Ngunit hindi nila ito inalintana. Ang kailangan lang nila ay makalayo. Dito tayo sa likod ng sementeryo. May kotse na naghihintay doon, sabi ni Darius habang pilit na nagmamadali. Sino ang naghihintay? Tanong ni Ethan. Isang kaibigan. Isang taong matagal nang naghihintay na makita ka. Sagot ni Darius, may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga lapida, nila Ethan ang ingay ng mga sasakyan na pumasok sa sementeryo. Hinahanap na nila sila. Dali! Bilisan nyo! Utos ni Darius. Mabilis silang tumakbo. Pinilit ni Ethan na buhatin si Marites kahit na sumasakit na ang kanyang mga braso. Naramdaman niya ang init ng katawan ng kanyang ina. Ang bigat ng kanyang responsibilidad. Nang makarating sila sa likod ng sementeryo, may nakita silang isang lumang van. Bukas ang pinto nito. Isang matandang lalaki ang lumabas at agad silang sinalubong. Darius, nandito na kayo. Nandito na. Dali! Pasok na kayo! Sabi ng matandang lalaki. Pinasok nila si Marites sa loob ng van. Hiniga nila ito sa likod at agad na sinara ang pinto. Ethan, sumama ka sa akin, sabi ni Darius at hinawakan ang braso ni Ethan. Hindi na nagtanong si Ethan. Sumunod na lang siya. Habang umaandar ang van, sumulyap siya sa bintana. Ang kanyang mundo ay naiwan na. Ang kanyang identity, ang kanyang apelyido, ang kanyang pamilya. Lahat ay nawala na. Ngunit ngayon, meron siyang nanay. Isang tunay na nanay at isang tunay na pamilya na handang lumaban para sa kanya. Patuloy silang nagmamaneho sa madilim na kalsada. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ngunit alam niya na hindi na siya nag-iisa. Napakatahimik sa loob ng van,
Maliban sa mahinang ungol ni Marites, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Napakaraming tanong. Sino ang mga Vergara na inutusan ang mga armadong lalaki? Bakit sila hinahanap? At sino ang matandang lalaking ito na tinatawag siyang anak? Ramdam niya ang pagod, ang sakit. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang bagay na unti-unting lumalago sa kanyang puso. Ang pag-asa. Huminto ang van sa isang liblib na bahay, malayo sa kabihasnan. Tila ito isang safe house. Dito muna tayo magtatago. Ligtas tayo dito? Sabi ni Darius. Binuhat ulit ni Ethan si Marites. Dinala nila ito sa loob ng bahay at inihiga sa isang malinis na kama. Kailangan niya ng doktor, sabi ni Ethan. May tatawagan ako. Ligtas siya dito, sagot ni Darius. Naupo si Ethan sa tabi ng kama ni Marites. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang lamig na dating bumabalot sa kanya ay unti-unting nawawala. Napalitan ng init ng pagmamahal. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Hindi na ito ang malamig na CEO. Ito ay isang anak na lalaki, puno ng sakit at pag-asa. Ito ang simula ng kanyang tunay na paglalakbay. Ang pagod at kaba ay humalo sa pagkalito at pag-asa sa loob ni Ethan. Nakaupo siya sa tabi ni Marites na mahimbing pa ring natutulog dahil sa gamot na ibinigay ng dumating na doktor. Ang safe house ay payapa, malayo sa kaguluhan ng Quezon, ngunit ang isip niya ay patuloy na nagtatakbo. Napakaraming katanungan ang bumabagabag sa kanya. Sino ang mga Montenegro? Ano ang koneksyon nila sa mga Vergara? Bakit siya ang naging sentro ng lahat ng ito? Lumapit si Darius kay Ethan, may dalang kape. Kailangan mong magpahinga, Ethan. Umiling si Ethan. Hindi ko po kayang magpahinga, Ginoong Montenegro. Hindi hanggat hindi ko nalalaman ang lahat. Sino ka? Bakit mo kami tinulungan? At bakit mo sinasabing ako ang anak mo? Umupo si Darius sa katapat na silya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kalungkutan. Alam kong mahirap itong tanggapin, Ethan, ngunit ang bawat salita ko ay totoo. Inilabas ni Darius ang isang lumang wallet. Mula doon, inilabas niya ang isang kupas na litrato. Larawan ni Marites, mas bata at mas masaya. Kasama ang isang lalaki na may katulad na tindig at mga mata ni Darius. May isang sanggol sa kanilang gitna, isang batang lalaki na may malaking ngiti na nakakapit sa leeg ni Marites. Ang batang iyon ay siya. Ito ang pamilya mo noon, Ethan. Ito ako, si Marites, at ikaw. Sabi ni Darius, ang kanyang boses ay tila may kirot. Bago ka kunin ng mga Vergara, masaya tayo, nagmamahalan. Napailing si Ethan. Pero, bakit? Bakit kinuha ako ng mga Vergara? Dahil sa kapangyarihan, ang pamilya Vergara ay mayaman, oo. Ngunit ang Montenegro ay may mas matinding impluwensya sa politika at sa ilang sektor ng ekonomiya. Gusto nilang kontrolin ang lahat. At ikaw, Ethan, ikaw ang susi, ang apo ni Don Severino Montenegro. Nagulat si Ethan. Don Severino Montenegro? Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ito ang isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa na kilala sa kanilang matinding impluwensya ngunit misteryoso. Kinuha kanila para ipilit kay Marites na isuko ka. Nang tanggihan niya, pinahirapan siya. At sa huli, inihandog kanila sa isang Vergara na naghahanap ng anak. Paliwanag ni Darius, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Pinaniwalaan kanilang patay na ang tunay mong ina at itinago nila ang katotohanan. Ang aking lolo, Don Ricardo, siya ang may kagagawan? Tanong ni Ethan, nanlalaki ang mga mata. Hindi lang siya, may mas malalim pa. Ngunit hindi mo pa kailangan malaman yun sa ngayon. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo. Ikaw ay Montenegro, hindi Vergara. Sagot ni Darius, may kumatok sa pintuan at pumasok ang matandang lalaking sumundo sa kanila
sa sementeryo. Ngayon, mas malinaw ang pagkakakita ni Ethan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagmamahal at may kakaibang kapangyarihan. Lumapit ang matandang lalaki kay Ethan at hinawakan ang kanyang balikat. "Anak!" Bulong ng matandang lalaki. Nagulat si Ethan. "Sino ka po?" "Ako si Don Severino Montenegro," sabi ng matandang lalaki. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. "Ang iyong tunay na lolo, ang aking anak na lalaki, si Severino Jr., ang iyong ama, ay namatay sa isang trahedya na kagagawan din ng mga Vergara. Ang pamilya Vergara ang pumatay sa kanya." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Ethan. Ang kanyang ama ay pinatay ng mga Vergara. Ang kanyang sariling pamilya. Napakaraming kasinungalingan. Napakaraming sakit. "Hinahanap ka namin sa loob ng 30 taon, Ethan. Simula nang kunin ka nila." Dagdag ni Don Severino. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. "Alam kong mahirap itong lahat para sa'yo, ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Kaya kayo ang nagpadala ng liham?" Tanong ni Ethan, nakatingin kay Liana na tahimik lang sa isang sulok. Umiling si Don Severino. "Hindi ako. Si Liana ang nagpadala. Matagal na siyang nagtatrabaho para sa amin. Siya ang aming tagabantay kay Marite." Nagulat si Ethan. Si Liana ay double agent? Ang babaeng pinaghihinalaan niyang nang aabuso sa kanyang ina ay siya rin palang nagprotekta rito? "Pasensya na po, Sir Ethan. Hindi ko po kayo pwedeng sabihan noon. Mapapahamak po tayo." Paliwanag ni Liana. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Ang mga Vergara ay nasa lahat ng dako. Kailangan po naming maging maingat." "Naintindihan ko," mahina na sabi ni Ethan. Ang kanyang isip ay parang isang bagyo. Napakaraming impormasyon, napakaraming sakit. "Ethan, ikaw ang lehitimong tagapagmana ng dalawang pamilya, ang Montenegro at ang Vergara. Kaya kanila kinuha. Gusto nila ang lahat," sabi ni Don Severino. "Ngayon, ang buhay mo ay nasa panganib. Gusto ka nilang patayin para hindi mo na maipagtanggol ang iyong karapatan." "Ngunit hindi ka nag-iisa, Ethan," sabi ni Darius, hinawakan ang kanyang balikat. "Nandito kami, ang tunay mong pamilya, at handa kaming lumaban para sa iyo." Tumingin si Ethan kay Marites na ngayon ay mahimbing na ang tulog. Pagkatapos, tumingin siya kay Darius, kay Liana at kay Don Severino. Ang mga taong ito ang kanyang tunay na pamilya. Ang mga taong handang mamatay para sa kanya. Ang kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit ngayon, nagsisimula na siyang makita ang tunay na kulay ng kanyang mundo. Ang pagmamahal, ang pag-asa, at ang laban. "Anong plano natin?" tanong ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Hindi ko hahayaan na mawala pa ang nanay ko, at hindi ko hahayaan na manalo ang mga Vergara." Ngumiti si Don Severino. "Iyan ang diwa ng Montenegro, Ethan, at meron tayong isang alas. Isang alas na magpapabagsak sa kanila." Inilabas ni Don Severino ang isang lumang sobre. Mula doon, inilabas niya ang isang papel. "Ito ang ebidensya. Ang totoong nagpapagalaw ng lahat, hindi si Don Ricardo. May mas malaki pang isda sa likod ng lahat ng ito, at naghihintay siya ng tamang panahon para ipakita ang kanyang sarili," sabi ni Don Severino. Binuksan ni Ethan ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang nakasulat doon ay isang pangalan na hinding-hindi niya inaasahan. Ang pangalang nakasulat sa papel na iniabot ni Don Severino ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Ethan. Hindi ito Don Ricardo, hindi ang kanyang lolo na dati niyang pinaghihinalaan. Ito ay si Tito Marcelo. Si Tito Marcelo,
Ang kapatid ng kanyang ama-amahan, ang laging nakangiti, ang taong laging nagbibigay sa kanya ng payo at suporta, ang taong akala niya ay kasangga niya sa lahat ng bagay. Siya ang utak sa likod ng lahat ng kasinungalingan at kasamaan. Hindi, hindi ito totoo. Bulong ni Ethan, nanginginig ang mga kamay. Si Tito Marcelo? Bakit? Dahil sa inggit, Ethan. Sa kapangyarihan. Si Marcelo ang kapatid ni Ricardo. Matagal na niyang kinaiinggitan ang posisyon ng kanyang kuya at ang impluensya ng pamilya Vergara. Paliwanag ni Don Severino, ang kanyang boses ay malalim. Nang malaman niyang ikaw ang susi sa pagkontrol ng parehong Vergara at Montenegro, ginawa niya ang lahat para makuha ka at maalis ang mga tunay na tagapagmana. Siya ang nagplano ng lahat, mula sa pagpatay sa iyong ama, Severino Jr., hanggang sa pagkuha sa iyo. Umikot ang mundo ni Ethan. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang pinanghawakan, ay ngayon ay naging abo. Ang kanyang pamilya, na akala niya ay ligtas, ay puno ng ahas. At ang pinakamasakit sa lahat, ang taong pinagkakatiwalaan niya ay siya palang pinakamalaking traidor. Ginawa niya ang lahat para mapaniwala tayong lahat na si Ricardo ang salarin. Kaya't pinagtakpan ni Ricardo ang mga katotohanan dahil iniisip niyang pinoprotektahan kanya at inako ang kasalanan. Dagdag ni Darius, gusto niyang ikaw ang maging tagapagmana ng Vergara, ngunit gusto niyang ikaw ay isang sunod-sunuran. Kapag nakuha na niya ang lahat ng koneksyon mo, patayin ka niya. Sabi ni Don Severino, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Tiningnan ni Ethan si Liana, na ngayon ay tahimik lang at nakayuko. Kaya ka pala nakikipag-ugnayan sa kanila, Liana, mahinang sabi ni Ethan, para malaman ang mga plano ni Tito Marcelo. Tumaas ang tingin ni Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagod. Pasensya na po, Sir Ethan. Matagal na po akong inutusan ni Don Severino. Simula pa po nang kunin kayo. Mahirap po ang trabaho ko. Kailangan ko pong magpanggap na masama para manatili sa loob ng kampo ng kalaban. Maraming beses ko po gustong tulungan si nanay, pero wala po akong magawa. Kailangan ko pong maghintay ng tamang panahon. Lumapit si Marites, na ngayon ay mas malakas na, at hinawakan ang kamay ni Liana. Salamat anak, alam kong mahirap ang ginawa mo. Tumulo ang luha ni Liana. Sa wakas, mayroong umintindi sa kanya. Pero, Sir Ethan, may isa pa po akong nalaman. Si Marcelo, may mas malaking plano siya. Hindi lang po sa Montenegro at Vergara ang target niya. Gusto niyang kontrolin ang buong bansa. At ngayon, dahil nabunyag na ang lahat, gagawin niya ang lahat para mawala kayo. Babala ni Liana. Isang matinding pait ang naramdaman ni Ethan. Ang kanyang sariling tiyuhin. Ang taong nagbigay sa kanya ng mga laruan noong bata pa siya. Ang taong nagturo sa kanya ng ilang aral sa negosyo ay siya palang halimaw. Ang mundong akala niya ay puno ng pagmamahal ay puno pala ng kasakiman at traidor. Wala na akong pwedeng balikan sa mga Vergara, mahinang sabi ni Ethan. Lahat ay isang kasinungalingan. Ngunit mayroon kang pamilya dito, Ethan, sabi ni Darius, hinawakan ng kanyang balikat. Kami, ang mga Montenegro, ang iyong tunay na pamilya. Tumingin si Ethan kay Marites na ngayon ay nakangiti sa kanya, puno ng pagmamahal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Darius at kay Don Severino. Sa wakas, nakahanap siya ng tunay na koneksyon, ang tunay na tahanan. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Biglang bumukas ang pintuan ng safe house. Isang lalaki ang nakatayo doon, may hawak na telepono. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Ginoong Severino! Ginoong Darius! May sumusunod sa atin! Narito na sila! Nagulantang ang lahat. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng kaba. Sino? Tanong ni Don Severino. Mabilis na tumayo.
Si Marcelo! Nakita nila tayo! Paparating na sila! Marami sila! Nanginginig si Liana. Hindi po ito ang oras na magalit sila. Wala na po siyang pakialam sa batas. Papatayin po niya kayong lahat. Napatingin si Ethan sa bintana. Sa dilim ng gabi, nakita niya ang mga ilaw ng sasakyan na unti-unting lumalapit. Ang tunog ng mga sirena ay maririnig na, hindi pulis, mas masama. Si Marcelo, ang traidor, ang halimaw. Ang tunog ng mga sirena ay lumalakas at ang mga ilaw ng sasakyan ay unti-unting lumiliwanag sa paligid ng safe house. Si Marcelo, hindi na ito isang simpleng labanan ng kapangyarihan. Ito ay isang pagtatangka sa pagpatay. Kailangan nating umalis dito. Ngayon na! Sigaw ni Darius habang hinahanda ang ilang armas na nakatago sa isang cabinet. Napakalaki ng bilang nila. Hindi tayo pwedeng lumaban, sabi ng lalaking nagbabantay, na ngayon ay halos hindi na makahinga sa takot. Wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating iligtas si Ethan. Matigas na sabi ni Don Severino habang naglalagay ng bala sa kanyang baril. Ang kanyang matandang katawan ay tila may kakaibang lakas. Nakatayo si Ethan sa tabi ni Marites na ngayon ay gising na at namumutla sa takot. Nanay, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Mahina niyang sabi, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Anak, takot ako. Bulong ni Marites. Biglang may malakas na putok ng baril mula sa labas at sunod-sunod na pagbasag ng salamin. Sinisimulan na nilang salakay ng safe house. Darius, protektahan mo si nanay. Ako ang lalaban sa kanila. Sigaw ni Ethan at kinuha ang isang baril na inihanda ni Darius. Ethan, hindi ka sanay lumaban, sabi ni Darius. Ngayon ang tamang panahon para matuto. Hindi ko hahayaan na saktan nila ang nanay ko. Matigas na sabi ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nagsimula ang labanan. Ang putukan ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong safe house. Lumaban ang mga tauhan ni Don Severino at Darius habang si Liana ay pilit na gumagawa ng harang para protektahan sina Marites. Si Ethan, na dating isang bilyonaryo na sanay sa boardroom battles, ay ngayon ay nasa gitna ng isang tunay na digmaan. Bawat putok ng baril, bawat pagsabog, ay tila nagpapabilis sa kanyang tibok ng puso. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang nanay. Nakita niya ang isang armadong lalaki na papalapit kay Marites. Mabilis siyang kumilos. Itinutok niya ang baril at walang pag-aalinlangan na pinaputukan ito. Pang! Tumumba ang lalaki. Nagulat si Ethan sa kanyang ginawa. Ngunit hindi ito ang oras para mag-isip. Ethan, dito! Sigaw ni Darius at itinuro ang isang pinto sa likod ng safe house. May isa pa tayong dadaanan. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang pagsabog ang yumanig sa safe house. Bumagsak ang isang bahagi ng dingding at mula doon, pumasok si Marcelo. Ang kanyang muka ay puno ng galit at kasamaan. May hawak siyang isang baril at direkta ang kanyang tingin kay Ethan. Ethan Vergara, tapusin na natin ito, sigaw ni Marcelo. Hindi na ako Vergara, Marcelo. Ako si Ethan Montenegro at hindi mo kami pwedeng saktan, sigaw ni Ethan habang hinarangan si Marites. Montenegro? Walang Montenegro na makakatakas sa akin. At pinaputukan ni Marcelo ang baril. Hindi nakakilos si Ethan, ngunit biglang humarang si Marites sa kanyang harapan. Bang! Tumalsik si Marites. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, duguan. Nanay! Sigaw ni Ethan, puno ng sakit at takot. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Marites at hinawakan ang kanyang sugat. Nanay, wag! Wag mo akong iwan. Anak, papasensya na. Bulong ni Marites. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Ethan. Mamahal kita. Nanay, hindi. Hindi ka pwedeng mamatay. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa mukha ni Marites.
Ang sakit na naramdaman niya ay hindi maipaliwanag. Ito ang babaeng kakikilala pa lang niya. Ngunit ang pagmamahal na naramdaman niya para dito ay napakalalim na. Nakita niya si Marcelo na nakatayo, nakangisi, at handang muling paputukan sila. Ang lahat ng galit, sakit, at pagkabigo sa loob ni Ethan ay sumiklab. Tumingin siya kay Marcelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. "Papatayin kita, Marcelo! Papatayin kita!" Sigaw ni Ethan at itinutok ang baril kay Marcelo. Ngunit bago pa man siya makaputok, hinawakan ni Darius ang kanyang braso. "Hindi ito ang tamang oras, Ethan. Kailangan nating iligtas ang nanay mo." Sigaw ni Darius. "Tama si Darius, Ethan. Kailangan nating umalis." Sigaw ni Don Severino habang patuloy na lumalaban. Binuhat ni Ethan si Marites, ang kanyang ina. Ang tanging taong mahalaga sa kanya ngayon. "Marcelo, isinusumpa ko. Kukunin ko ang lahat ng meron ka. Kahit ang Vergara, isusuko ko ang lahat. Makita ko lang na nasa impyerno ka." Sigaw ni Ethan habang tumatakbo sila patungo sa pintuan sa likod ng safe house. "Hindi ka makakatakas, Ethan. Hindi kayo makakatakas." Sigaw ni Marcelo habang patuloy na pinaputukan sila. Tumakbo sila sa dilim. Ang ingay ng putukan ay unti-unting lumalayo. Ngunit ang sakit sa dibdib ni Ethan ay nanatili. Si Marites, ang kanyang nanay, ay duguan. Sa puntong ito, hindi na mahalaga ang Vergara. Hindi na mahalaga ang Montenegro. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang nanay. Ang babaeng handang isakripisyo ang buhay para sa kanya. Ang takbo ni Ethan ay tila walang humpay. Ang init ng dugo ni Marites sa kanyang mga kamay ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng panganib. Sumakay sila sa naghihintay na sasakyan at agad na pinaharurot. Si Darius ang nagmamaneho. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng pag-aalala. Si Don Severino ay nasa likod. Pilit na ginagawang matatag ang kanyang apo. "Kailangan natin ng ospital. Ngayon na!" Sigaw ni Ethan habang yakap-yakap si Marites. "Meron tayong pinagkakatiwalaang ospital. Malayo sa abot ng mga Vergara." Sagot ni Darius habang pilit na pinapabilis ang takbo. Napakatahimik sa loob ng sasakyan maliban sa mahinang ungol ni Marites at ang mabilis na tibok ng puso ni Ethan. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang ina. Payat at namumutla. Ang kanyang mga mata ay halos nakapikit na. "Nanay, huwag kang bibitaw, nanay!" Bulong ni Ethan at hinaplos ang kanyang buhok. "Kailangan ka pa namin." Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nagbago sa loob ni Ethan. Ang kanyang puso, na dati yelo, ay ngayon ay nag-aapoy ng pagmamahal. Ang pagmamahal para sa kanyang ina. Ang pagmamahal na matagal niyang inakala na wala na. Nakarating sila sa isang ospital na tila pribado at ligtas. Agad na dinala si Marites sa operating room. Ang paghihintay ay tila walang katapusan. Bawat minuto ay tila isang oras. Umupo si Ethan sa labas ng operating room. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ni Marites. Ang kanyang isip ay patuloy na nagtatakbo. Ang mukha ni Marcelo. Ang mga kasinungalingan. Ang sakit. Lumapit si Don Severino at Darius kay Ethan. "Magiging maayos ang nanay mo, Ethan," sabi ni Don Severino. Hinaplos ang kanyang balikat. "Napakalakas ng nanay mo, kagaya ng ama mo. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa kanya." Bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Hindi mo kasalanan, Ethan. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Marcelo at pananagutan niya ang lahat." Matigas na sabi ni Darius. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Maayos na po ang pasyente. Matagumpay ang operasyon, ngunit kailangan niya ng matinding pahinga at paggaling. Maraming dugo ang nawala sa kanya. "Mapapansin niyo rin po ang bahagyang trauma," sabi ng doktor. Nakaramdam si Ethan ng malaking ginhawa. Tila may malaking bato na inalis mula sa kanyang dibdib.
Salamat, doktor. Maraming salamat po. Pumasok sila sa silid ni Marites. Nakahiga siya sa kama, mahimbing pa rin ang tulog. Ngayon, ang kanyang mukha ay mas payapa. Sa mga sumunod na araw, si Ethan ang naging taga-alaga ni Marites. Inaalalayan niya ito sa bawat pangangailangan. Pinapakain, inaalalayan sa paglakad, at binabasa ng mga kwento. Bawat haplos, bawat salita, ay tila nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Nanay, gusto mo pa po bang kumain? Tanong ni Ethan habang pinapakain si Marites ng lugaw. Ngumiti si Marites. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay puno ng pagmamahal. Okay na anak, busog na ako. Salamat po nanay, salamat po at hindi ka sumuko. Sabi ni Ethan, ang kanyang boses ay nanginginig. Para sa'yo, anak. Para sa'yo. Sagot ni Marites at hinawakan ang kamay ni Ethan. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Ang muling makita ka. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ethan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa sakripisyo at sa pagiging nandyan para sa isa't isa. Nagsimula siyang tawagin si Marites ng nanay nang may buong pagmamahal at bawat tawag niya ay tila nagpapagaling sa sugat ng nakaraan. Samantala, si Darius at Don Severino ay abala sa paghahanda ng kanilang plano. Ang laban kay Marcelo ay hindi pa tapos. Ngayon, mas determinado silang ibagsak si Marcelo at ipaglaban ang katarungan. Isang araw, bumisita si Liana sa ospital. Ang kanyang mukha ay mas kalmado na. Sir Ethan, okay na po ba si nanay? Tanong ni Liana. Oo, Liana. Salamat sa'yo. Kung hindi ka dahil sa'yo, hindi ko siya makikita. Sabi ni Ethan. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Ayoko po sa ginagawa ni Marcelo. Sagot ni Liana. At may nalaman po ako. Naghahanda po si Marcelo ng isang malaking pagtitipon. Gusto po niyang ipahayag ang kanyang pagkuha sa lahat ng Vergara at Montenegro assets. Nagulantang si Ethan. Ito ang pagkakataon nila. Ang pagkakataon para ibunyag ang lahat. Salamat, Liana. Ngayon, may laban na tayo. Sabi ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang nanay na mahimbing na natutulog. Hindi niya hahayaan na masayang ang sakripisyo nito. Ang araw ng malaking pagtitipon na inihanda ni Marcelo ay dumating. Sa isang marangyang ballroom ng isa sa pinakamahal na hotel sa Maynila, nagtipon ang mga piling tao sa lipunan, mga politiko, negosyante, at mga miyembro ng iba't ibang maimpluwensyang pamilya. Ang lahat ay nakatuon kay Marcelo, na ngayon ay handa nang ipahayag ang kanyang pagkuha sa lahat ng Vergara at Montenegro assets. Sa isang pribadong silid, si Darius, Don Severino at Liana ay abala sa paghahanda. Ang mga dokumento ay nakalatag sa lamesa at ang mga video ay nakaredy. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba, ngunit may matinding determinasyon. Sigurado ba tayo dito, Darius? Napakataas ng pustahan, tanong ni Don Severino habang tinitingnan ang mga ebidensya. Wala na tayong ibang pagpipilian, Severino. Ito ang tanging paraan para maibagsak si Marcelo at para maibalik ang dangal ng pamilya. Matigas na sagot ni Darius. At para kay Ethan, para sa nanay niya. Dagdag ni Liana, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa pinto. Samantala, sa labas ng ballroom, si Ethan ay nakatayo sa isang sulok kasama ang kanyang mga security. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ngayon, hindi na siya isang bilyonaryo na walang pakialam. Siya ay isang anak, isang Montenegro, na handang lumaban para sa kanyang pamilya. Nakita niya si Don Ricardo, ang kanyang lolo, na nakaupo sa isang mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila may malalim na iniisip. Alam ni Ethan na si Don Ricardo ay hindi rin masaya sa mga nangyayari.
Ngunit dahil sa takot kay Marcelo, wala itong nagawa. Nagsimulang magsalita si Marcelo sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Mga minamahal kong kaibigan, mga kasama at mga kapamilya, ngayon ang simula ng isang bagong kabanata. Ang kabanata kung saan ang pamilya Vergara ay muling mamamayagpag at kung saan ang lahat ng Montenegro ay sa wakas ay makikipag-ugnayan sa atin, sabi ni Marcelo at ngumisi. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao, ngunit ang ilan ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Biglang bumukas ang pintuan ng ballroom. Pumasok si Darius at Don Severino, kasama si Liana at ang ilang pulis. Ang lahat ay nagulat. "Hindi ka makakapagsinungaling, Marcelo," sigaw ni Darius habang naglalakad patungo sa stage. "Hindi mo makukuha ang lahat ng ito." Nagulantang si Marcelo. Ang kanyang nangiti ay agad na nawala. "Darius Montenegro? Severino, anong ginagawa niyo dito at sino ang mga pulis na kasama niyo?" "Nandito kami para ibunyag ang lahat ng iyong kasinungalingan, Marcelo. Ang iyong mga krimen, ang iyong kasakiman." Matigas na sabi ni Don Severino. "Kasinungalingan? Anong pinagsasasabi niyo? May sakit na kayo." Depensa ni Marcelo at sinubukan niyang pigilan ng mga pulis. Ngunit huli na. Lumapit si Liana sa harap ng stage at inilabas ang isang projector. "Ito po ang ebidensya," sabi ni Liana, at pinindot ang button. Bumungad sa lahat ang mga video at audio recording, mga pag-uusap ni Marcelo tungkol sa kanyang plano na patayin si Severino Jr., ang ama ni Ethan. Ang kanyang plano na kunin si Ethan para maging instrumento sa kanyang kasakiman. Ang kanyang plano na pabagsakin ang lahat ng Montenegro at Vergara para makuha ang lahat ng kapangyarihan. Nagulantang ang lahat. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mukha ni Marcelo ay namutla. "Hindi totoo yan. Fake yan. Binayaran niyo sila," sigaw ni Marcelo. "Hindi ito fake, Marcelo. Ito ang katotohanan. At ito ang testimonya ng isang taong malapit sa iyo," sabi ni Darius, at itinuro si Don Ricardo. Tumaas ang tingin ni Don Ricardo. Lumapit siya sa stage. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. "Ang lahat ng sinasabi nila ay totoo," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Marcelo ang utak sa likod ng lahat ng kasamaan. Pinilit niya akong manahimik. Pinagbantaan niya ang aking pamilya, ang pagkuha kay Ethan, ang pagpahirap kay Marites. Lahat ay plano niya. Hindi makapaniwala si Marcelo. Ang kanyang sariling kapatid ay nagtraidoro sa kanya. At ito, ang tunay na tagapagmana ng Montenegro at Vergara, sabi ni Don Severino, at itinuro si Ethan na ngayon ay lumalabas mula sa likod. Nagulat ang lahat. Ang bilyonaryong si Ethan Vergara ay lumabas kasama ang kanyang nanay Marites na ngayon ay nakasakay sa wheelchair. "Hindi na ako Ethan Vergara. Ako si Ethan Montenegro," sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng kumpiyansa. "At hindi ako papayag na saktan mo pa ang aking pamilya, ang nanay ko, ang mga Montenegro." Ang kanyang mga salita ay tila isang malakas na kulog sa ballroom. Ang lahat ay nagulat. "Huli ka na, Marcelo," sabi ng pulis, at inaresto si Marcelo. Nagsimulang magkagulo ang lahat. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na nagkikislapan. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang pamilya Vergara ay gumuho. Ang mga Montenegro ay nanalo. At si Ethan ay sa wakas ay natagpuan ang kanyang tunay na identity. Ang kanyang nanay Marites ay ngumiti sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang naramdaman ni Ethan. Ang kawalan. Ang buhay na dati niyang kinagisnan, ang Vergara, ay nawala na. Bagaman nagtagumpay siya, mayroon pa ring malaking butas sa kanyang puso.
Nilingon niya ang bintana, nakatanaw sa abot-tanaw. Ang laban ay tapos na. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang pagbagsak ni Marcelo at ang pagkakabunyag ng kanyang mga krimen ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buong bansa. Ang pangalan ng Vergara, na dating simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay ngayon ay nalagyan ng mantsa. Si Don Ricardo, bagaman hindi direktang kasama sa mga krimen ni Marcelo, ay nagpasya na magretiro at ipaubaya ang lahat sa mga kamay ng batas bilang pagbabayad puri sa kanyang mga naging pagkukulang. Si Ethan, o mas tama, si Ethan Montenegro, ay tuluyang tinalikuran ang lahat ng koneksyon niya sa pamilya Vergara. Hindi na niya hinangad ang anumang yaman o kapangyarihan mula sa kanila. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang tunay na pamilya, si Nanay Marites, si Darius, at si Lolo Severino. Anak, sigurado ka ba dito? Napakalaking yaman ang tinalikuran mo, tanong ni Don Severino, habang nagmamaneho sila patungo sa Batangas. Mas mahalaga po sa akin ang kapayapaan at ang pamilya, Lolo. Hindi ko po kailangan ang yaman na puno ng kasinungalingan, sagot ni Ethan, at hinawakan ang kamay ni Marites na nakaupo sa tabi niya. Ngumiti si Marites. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag na ngayon, mas masaya. Nakaka-recover na siya mula sa kanyang mga sugat at ang kanyang kaluluwa ay unti-unting gumagaling. Nakarating sila sa Batangas. Isang maliit na bahay, hindi marangya, ngunit malinis at komportable, ang nakatayo sa tabi ng dagat. Ito ang pangarap ni Marites, ang bahay na binuo ni Ethan para sa kanila. Ito po ang ating bagong tahanan, Nanay, sabi ni Ethan habang inaalalayan si Marites palabas ng sasakyan. Napaiyak si Marites sa tuwa. Napakaganda, anak. Maraming salamat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanilang bagong buhay. Si Ethan, na dating abala sa mga board meeting at negosyo, ay ngayon ay mas abala sa pag-aalaga sa kanyang ina. Pinagsasabihan niya ito ng mga kwento, nilulutuan ng pagkain, at inaasikaso ang bawat pangangailangan nito. Nanay, gusto mo po bang maglakad-lakad sa tabing dagat? Tanong ni Ethan isang umaga. Oo, anak. Gustong-gusto ko, sagot ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Magkahawak kamay silang naglakad sa tabing dagat. Ang simoy ng hangin ay sariwa, at ang tunog ng alon ay tila nagbibigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Hindi ko po akalain na ganito kasaya ang buhay, Nanay, sabi ni Ethan. Akala ko noon, ang yaman at kapangyarihan ang magbibigay sa akin ng kaligayahan, pero nagkamali po ako. Ang pagmamahal niyo po at ang pamilya ang tunay na kayamanan. Napakalakas mo, anak. Proud ako sa'yo, sabi ni Marites at niyakap si Ethan. Si Darius at Don Severino naman ay abala sa pagtatayo ng kanilang Montenegro Empire sa mas patas at makataong paraan. Ngunit hindi nila nakakalimutan si Ethan at Marites. Madalas silang bumibisita at ang bahay sa Batangas ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Minsan, dumalaw din si Liana. Ngayon, mas masaya na siya. Nakahanap siya ng trabaho na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at hindi na siya nagtatago sa anino ng kasinungalingan. Sir Ethan, mukha po kayong mas masaya ngayon, sabi ni Liana habang nakaupo sila sa veranda umiinom ng kape. Oo, Liana. Salamat sa'yo. Maraming salamat sa pagiging matapang mo, sagot ni Ethan. Ang dating malamig at walang pakialam na bilyonaryo ay ngayon ay isang mapagmahal na anak, isang responsableng tao, at isang masayang individual. Nakita niya ang halaga ng buhay, nakita niya ang halaga ng pamilya. Isang hapon, habang nagbabasa si Ethan ng libro sa tabing dagat, may isang sulat na dumating. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. Isang pangungusap lang ang nakasulat. Hindi pa tapos ang laban, Ethan. Darating ang araw, babalikan ka namin. Ang liham na walang pangalan ng nagpadala ay tila nagpabilis sa tibok ng puso ni Ethan. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ito luha ng takot o pagkalito. Ito ay luha ng pagiging handa. Anak, anong nangyayari? Tanong ni Marites na lumabas mula sa bahay, may dalang kape. Ibinigay ni Ethan ang liham sa kanyang nanay. Binasa ito ni Marites at ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit sa huli, ngumiti siya. Akala mo ba matatakot ako, anak? Hindi na. Hindi na tayo matatakot, sabi ni Marites at hinawakan ang kamay ni Ethan. Kasama mo kami. Hindi ka na nag-iisa. Dumating si Darius at Don Severino. Ibinigay ni Ethan ang liham sa kanila. Ito ang simula ng bagong laban, sabi ni Darius, matigas ang boses. Tama. Ngunit ngayon, mas malakas tayo. Mas handa tayo. Dagdag ni Don Severino. Hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo matatakot. Nilingon ni Ethan ang kanyang pamilya. Si Nanay Marites, na ngayon ay mas malakas na. Si Darius, ang kanyang ama, na puno ng tapang at determinasyon. Si Don Severino, ang kanyang lolo, na isang matalinong leader. At sa likod nila, alam niyang nandoon din si Liana, na handang tumulong. Ito ang kanyang pamilya. Ang mga taong handang lumaban at mamatay para sa kanya. Ang mga taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ko po hahayaan na saktan nila kayo, sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Hinding-hindi na. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula silang maghanda. Alam nilang ang laban ay hindi magiging madali. Ang mga naiwang loyalista ni Marcelo ay tiyak na maghahanap ng paghihiganti. Ngunit ngayon, sila ay isang pamilya at walang makakapigil sa kanila. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabing dagat, si Marites ay nagsimulang magkwento. Noong bata ka pa, anak, pangarap ko na magkaroon tayo ng bahay sa tabing dagat. Gusto kong makita kang masaya, malaya, at puno ng pagmamahal, sabi ni Marites. Ngayon, natupad na ang pangarap ko. Salamat po, nanay, sabi ni Ethan, at niyakap si Marites. Salamat po at hindi ka sumuko. Hindi ako susuko, anak, dahil ikaw ang lakas ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban, sagot ni Marites. Tumingin si Ethan sa kalangitan, puno ng mga bituin. Ang kanyang buhay ay tila isang malaking kwento. Isang kwento ng kasinungalingan, sakit, pagkawala, at sa huli, paghahanap sa katotohanan at pagmamahal. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi sa pera o kapangyarihan. Ito ay nasa pamilya, nasa pagmamahal, nasa katotohanan. Ang mga Montenegro, ang kanyang pamilya. Sila ang kanyang kayamanan. Tunay na pagmamahal ay hindi nagtatapos, anak. Ito ay walang hanggan, sabi ni Marites habang tinitingnan ng dagat. Niyakap ni Ethan ang kanyang nanay. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal, ang kapayapaan. Ang kwento ni Ethan Montenegro ay hindi pa tapos. Ang kanyang laban ay hindi pa natatapos. Ngunit ngayon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang pamilya, mayroon siyang pagmamahal, at iyon ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Nilingon niya ang dagat, kung saan patuloy na naglalayag ang mga barko. Ang buhay ay puno ng mga paglalakbay. Ngunit ang pinakamahalagang paglalakbay ay ang paghahanap sa sarili at ang pagtuklas sa tunay na kahulugan ng pamilya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi na siya ang malamig na bilyonaryo na walang pakialam. Siya na ngayon ang Ethan Montenegro, isang anak, isang kapatid, isang apo at isang lalaking puno ng pagmamahal at tapang. Ang pagmamahal ang pinakamalaking kayamanan, bulong ni Ethan, habang nakatanaw sa walang hanggang dagat. At dito nagtatapos ang kwento ni Ethan Montenegro at ang kanyang paghahanap sa tunay na pamilya at pagmamahal. Sa bawat pahina,
bawat salita at bawat kabanata. Kasama ko kayong naglakbay sa mundo ng mga Vergara at Montenegro. Naramdaman natin ang lamig sa puso ni Ethan, ang sakit ni Nanay Marites, ang tapang ni Darius, at ang karunungan ni Don Severino. Sinaksihan natin ang pagbagsak ng kasinungalingan at ang pagtagumpay ng pagmamahal. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong bawat pakikinig, at sa bawat emosyong ibinahagi ninyo sa akin. Bilang inyong manunulat, malaking karangalan ang makita kung paano ninyo pinahalagahan ang bawat karakter at ang kanilang mga paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay hindi lamang isang gawain, kundi isang puso. Isang paglalakbay na puno ng pagtuklas, hindi lamang para sa mga karakter, kundi pati na rin para sa akin. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan sa inyo ng aral, na ang tunay na pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa, na sa gitna ng anumang pagsubok, ang pag-ibig ang mananaig, at ang paghahanap sa katotohanan, gaano man ito kasakit, ay magbubukas ng daan patungo sa tunay na kaligayahan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Naway ang kwentong ito ay maging inspirasyon sa inyong mga sariling paglalakbay. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ang inyong mga komento ang aking pinakamalaking gantimpala. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at buhay.